Mabilis pa sa 4:00 ang pagtakbong ginagawa ni Ligaya upang makatakas sa dalawang kalalakihang humahabol sa kanya. Nang mga sandaling yun, tinatahak niyang masukal na kagubatan. At dahil malalim na rin ang gabi, madilim ang paligid, kaya naman wala siyang ideya sa dinadaanan at pupuntahan. Ang nasa isip niya lamang ay ang makatakas at kung maaari ay makauwi na sa kanila. Kung pagmamasdan din, napupuno na ng mga sugat ang kanyang buong katawan dahil sa matatalim ng mga damo at halaman na kanyang nadadaanan. Hindi rin matigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, kasabay ang patuloy na paghingi ng tulong kahit hindi siya sigurado kung may nakakarinig ba sa kanya. May gustong pumatay at gumahasa sa akin! Nagmamakaawa ko, tulungan niyo ako! Pakiusapan niyo ako pumamatay! Natapilok at nadapa si Ligaya nang hindi niya mapansin ang nakausling bato. Tumama ang ulo niya sa matigas na daanan kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pinilit niyang bumangon, subalit labis na nananakit ang kanyang mga paa at binti. Dahil doon, muli siyang napaluhat na pasigaw upang humingi ng saklolo. Tulong! Lola! Kung naririnig niyo ako! Ah! Labis na napahiyaw ang dalaga nang gumuhit sa kalangitan ng isang matulis na kidlat at dumadagundong na kulog. Napatakip siya ng tenga at naipikit niya ang kanyang mga mata. Takot na takot si Ligaya sa kulog at kidlat, kaya naman mas lalo siyang nanghina. Mas lalo rin siyang nawalan ng pag-asa na may makakarinig sa paghingi niya ng tulong. Wala na siyang magawa, lalo't alam niya na tiyak na lalamunin lamang ng tunog ng ulan ng kanyang mga sigaw. Ilang sandali, pinili na lamang niya na gumapang upang makalayo sa lugar na yon. Ngunit napahinto rin siya. Nang may mga kamay ang humawak sa kanyang mga paa at hinila siya papunta sa isang malaking puno ng akasya. Habang kinakaladkad siya, pinilit niyang magwala, magsisigaw at makatakas mula sa dalawang lalaking natatawa pa dahil sa kanyang dinaranas. Maawa po kayo sa akin! Nakikiusap po ako, huwag niyo akong patayin! Bata pa po ako! Marami pa po akong pangarap sa buhay! Pinagsasabi mo, Ligaya? Nakikiusap ako! Huwag niyong gawin ito! Hinihintay ako ng lola ko! Huwag kang mag-alala. Maging mabait ka lang. Ihahatid kita sa inyo. Magkikita pa kayo ng lola mo. Hinawakan ni Diego ang kanang braso ni Ligaya at inamoy yon na tila nasisiraan. Bitiwan mo ako, manyak! Abat! Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ng dalaga. Bigla siyang naiyak dahil sa hapdi at sakit na naramdaman niya ng mga oras na yon. Kung sumama ka lang sana ng maayos at pinagbigyan mo kami kanina, di sana bubuhayin ka pa namin. Pero anong ginawa mo? Pumalag ka tumakas. Isa lang naman ang gusto namin, Ligaya. Yang pagkababae mo. Nakikiusap ako! Gusto ko lang umuwi! Pagbigyan mo na kami. Sayang naman kung itatago mo lang yan. Halika na. Sandali lang naman eh. Sinabi ng bitiwan niyo ako! Ano ba? Masalagot kayo sa lola ko! Mga hayop kayo! Malalagot daw tayo sa lola niyang uugod-ugod na. Anong magagawa ng lola mo, Aber? Huwag ka na kasing pumalag. Pakawalan niyo na ako! Huwag niyong gawin sa akin to! Grabe, ang ganda-ganda mo, Ligaya. Ikaw talagang pinapangarap kong makuha. Sa wakas, matutupad ko ng pangarap ko na makaisa sa iyo. Sige na, pagbigyan mo na kami. Para hindi ka na masaktan. Isa lang naman eh. Pagkatapos nun,
Hindi na mauulit. Sige na, isa lang. Nababaliw na kayo! Wala ba kayong mga anak o kapatid na babae? Wala nga eh. Bata pa ako, wag naman niyo akong ganito eh. Wala ba kayong mga asawa? Kung yung bagay na yan ang gusto niyo, edi sana naghanap na lang kayo ng babaeng makakasama niyo. Hindi niyo pakikialaman niyo ang mga taong nananahimik at naghahanap buhay ng maayos gaya ko. Mga hayop kayo! Talagang hayop kami, Ligaya. At matitikman mo ngayong gabi kung gaano kami kahayop. Isang klase ng hayop na takam sa karne mo. Walang magawa ang dalagang si Ligaya, kundi ang magsisigaw ng unti-unting alisin ng dalawang lalaki ang kanyang saplot. Mula sa pang-ibaba hanggang sa pang-itaas. Madilim man at umuulan, kitang-kita ng dalawa ang pagladlad ng dibdib at pagkababae nito. Kaya naman mas lalo silang nasabik na matikman ito. Nang mga sandaling yun, tila sila'y uhaw ng mga hayop. Ilang saglit pa, ginawa na nga nilang matagal nang pinapangarap sa dalaga. Ang makatalik ito at daanin sa santong paspasan ang pagkagusto nila sa dalaga. Habang ginagawa yun, hikbi at pagsigaw lamang ang nagawa ng dalaga dahil wala talaga siyang laban sa mga yon. Makalipas ang halos 1 oras, natapos ang dalawa sa pambababoy kay Ligaya. Kasabay nun ay ang paghinturi ng ulan at iyak ng dalaga. Halos hindi na makilala ang anyo ng dalaga dahil sa putik na bumabalot sa hubad niyang katawan. Kahit madulas ang lupa, ay pinilit niyang tumayo. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para makasandal sa malaking puno ng akasya. Samantalang ang dalawang lalaki naman ay pinulot na ang kanilang mga saplot at muling ibinalik yun sa kanilang mga katawan. Maririnig ang malalakas nilang tawanan. Inuuyam ang nabiktimang dalaga. Halos manlaki ang mata ni Ligaya nang makita niyang matapos magbihis ni Lando ay pumulot ito ng isang malaking kahoy at tangkang ihampas sa pagal niyang katawan. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Teka lang, Easy. Kailangan ba talaga natin gawin yan? Ano ka ba naman, Diego? Tinatanong pa ba yan? Pero kawawa naman eh. Talaga bang kailangan natin siyang patayin? Paano kung may makaalam nito? Makukulong tayo, Lando. Tutugisin tayo ng batas. Nag-iisip ka ba? Siyempre kailangan natin siyang patayin. Nang mapatahimik. Sa palagay mo ba hindi magsusuplong yan kung di natin papatayin? Tanga ka pala Hindi naman, kaso pagpatay na yan, di na yan makakapagsalita. Mabubulok na yan dito sa gubat. Walang makakaalam ng krimeng ginawa natin, Diego. Sabagay. Sige, gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa kanya. Ang mahalaga naman sa akin nakakuha ko na yung gusto ko sa kanya. Sige, patayin mo na. Pasensya ka na, Ligaya. Pinili mong mangyari ito Kaya wala na kaming magagawa. Salamat sa katawan mo Dahil gaya ng pangalan mo, totoong napaligaya mo kami. Magpahinga ka na. Pagod ka na Wag! Nagmamakaawa ako. Nakuha niyo na yung gusto niyo, di ba? Hayaan niyo na akong mabuhay. Pangakong hindi ako magsusumbong. At sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo? Huwag niyo akong patayin para niyo ng awa. Matanda na ang lola ko. Walang mag-aalaga sa kanya. Nakikiusap. Bago nga matapos sa pagsasalita si Ligaya, ay napahinto siya ng sunod-sunod siyang hampasin ng isa sa mga lalaki. Hindi ang mga paa
o kamay niyang pinaghahampas nito kundi ang kanyang ulo. Agad siyang nawalan ng malay dahil sa lakas ng pagkakapalo. Muli ay humantusay sa maputik na lupa ang kanyang katawan. Hindi pa nasiyahan si Lando at pinagsisipa pa yon. Tumulo ang dugo mula sa nabiyak na ulo ni Ligaya. Nang masigurong wala na itong buhay, kumaripas sila ng takbo. Tama na yan! Patay na, Lando! Tara na! At baka may makakita pa sa atin dito! Ayos! Sige, tara na! Sa susunod ulit, ha? Makalipas ang ilang oras, ang inakalang patay na dalaga ay biglang nagmulat ng mga mata. Naghihingaluman at nanghihina ay pinilit nitong gumapang at nagbabaka sakaling makabalik sa bahay nila kung nasaan ang kanyang lola. Habang naghihirap, hindi niya maiwasan na muling maalala kung paano o saan ba nagsimula ang lahat. Kung bakit humantong sa ganitong tulad niyang isang labandera lamang. Nakatira ang dalagang si Ligaya kasama ang kanyang Lola Belen sa isang simpleng tahanan na matatagpuan sa liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo. Ang dalaga ay maagang naulila sa kanyang mga magulang dahil naaksidente ang mga yon mula sa bus na sinasakyan habang pauwi sa naturang probinsya. Himalang siya lamang ang nakaligtas noon, kaya naman mula pagkabata ay sa lola na ito lumaki at nagdalaga. Nakapag-aral naman siya ng elementary at high school. Pero huminto rin dahil hindi nila kayang matustusan pa ang sanay pagkokolehiyo niya. Kaya naman sa murang edad, naisipan niya na lamang na maghanap buhay upang makatulong sa araw-araw na pamumuhay at sa kanyang Lola Belen. Pinasok niya ang iba't ibang gawain, gaya ng pagbubukid, paglalako, pagbebenta sa palengke at ngayon ay ang paglalabandera. Lola, aalis pala ako mamaya. Baka po hapon na ako makauwi. Dahil bukod sa malayo-layo ang lalakarin, mukhang mapapatagal pa ako ron. Oh, saan ka naman pupunta, Apo? May nagpapalaba po kasi sa kabilang baryo. Malaki ang ibabayad kaya naman tinanggap ko na po. Sayang naman kung hindi ko tatanggapin. Dahil pambili rin yun ng pagkain natin at gamot po ninyo. Naku, Apo, wag mo kong masyadong inaalala. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko na kailangan ng gamot na gawa ng tao o sa mga butika. Sapat na ang mga dahong herbal na makikita sa paligid natin para gumaling ako. Alam ko naman po makakatulong ang mga halamang makikita sa paligid natin. Bukod dun, alam kong manggagamot po kayo pero hindi ba't mabuti na rin ang makasiguro? Iba na po ang panahon ngayon. Nagbabago kaya naman kahit papano. May tiwala po ako sa mga gamot na mabibili sa butika. Ilang taon na rin po yung ubo at pagsikip po ng dibdib nyo. Naaagapan nga ng mga gamot na nakukuha natin. Pero nawawala po ba? May sakit man ako o wala, hindi na mahalaga yon. Matanda na rin ako, kaya't hindi ko na kailangan pang intindihin kung anong nangyayari sa kalusugan ko. Kayo po yun, Lola. Pero iba po ako. Matanda na po kayo. Pero hindi ibig sabihin nun papabayaan na natin ang kalusugan nyo. Hayaan nyo po, pagbalik ko at kapag may pera na ako, bibili agad tayo ng pagkain at gamot. Gagaling po kayo at makakasama ko po kayo ng matagal. Binanggit mo na naman ang tungkol dyan. Ano bang sabi ko? Kung kukunin man ako ngayon, bukas o sa mga susunod na araw, wala na tayong magagawa. Gaya rin ng sabi ko, masyado na akong matanda. Kaya naman parang nasa bingit na rin ang kabatayan ng buhay ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Lola. Tignan nyo, pinapayak mo na naman ako. Alam mo naman pong kayo na lang ang meron ako tapos ngayon parang sinasabi nyo mawawala na kayo. Hindi pwede, Lola. Dapat isipin natin magtatagal pa po kayo at makakasama ko po kayo hanggang sa mag-asawa na rin ako. Nako, masyado ka pang bata para sa salitang asawa, Apo. Kung yun ang gusto mo, piliin mo yung lalaking may respeto hindi lamang sa sarili niya o sa'yo,
kundi sa lahat ng mga babae. Maniwala ka sa akin. Kapag nakatagpo ka ng ganong lalaki, sigurado akong mamahalin ka niya habang buhay. Gaya ng lolo mo bago siya pumanaw. Si Lola naman, nagbibiro lang po ako. Wala pa po akong balak na mag-asawa. Pero tama rin po kayo. Kung pipili man ako na mapapangasawa, syempre yung gaya na ni Lolo. Mataas ang respeto sa mga babae, sa sarili at pati na rin sa pamilya. Siguro kung nabubuhay pa siya, baka si Lolo ang papiliin ko ng lalaking dapat kong pakasalan. Yan din ang nasa isip ko, Apo. Pero hayaan mo na. Wala man siya. Akong bahalang kumilati sa lalaking pipiliin mo. Kaya kong malaman kung talagang mahal ka niya at gustong makasama. Alam mo na, isa akong manggagamot at gamit ang aking kakayahan, malalaman ko kung totoo o hindi ang isang tao. Naku Lola, hindi niyo na po kailangan gamitin ang pagiging manggagamot po ninyo. Malalaman niyo ng isip ko at mararamdaman ng puso ko kung totoong mahal ako ng isang lalaki. Isa pa, napag-usapan na po natin ang tungkol dyan. Hindi na po muna kayo manggagamot o magpapatuloy sa gawain po ninyo. May edad na po kayo kaya naman sana, nagpapahinga na po kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala, Apo. Gaya ng sinabi mo, hindi na muna ako babalik sa ganong gawain. Pero syempre, kapag may talagang nangangailangan, kailangan nating tumulong. Opo naman Lola, kapag may nangailangan lang po at hindi po bilang trabaho. O tapos na po pala ako sa pagluluto, kain na po tayo. Mamaya kung saan na naman mapunta ang usapan natin. Ganon na naging araw-araw na pamumuhay ng maglola. Gaya ng naisalaysay, labandera ang kasalukuyang hanap buhay ng dalaga. Samantalang nasa bahay lamang ang kanyang dating manggagamot na lola. Kilala noon ang matanda sa kanilang baryo at huminto lamang simula nang magkasakit ito. Pinatigil ito ni Ligaya para na rin sa kanyang kalusugan. At bukod doon, dahil na rin sa matanda na ito. Sapat naman ang kinikita ng dalaga upang tustusan ang kanilang pangangailangan. Ngunit hindi na maiwasan na magkulang kapag gamot na ng matanda ang pag-uusapan. Medyo may kamahalan kasi yon at sa bayan pa ng kanilang lugar mabibili. Ginagawa niyang lahat dahil sa isip niya, hindi niya kayang mawala ang lola niya at mabuhay ng mag-isa. Sa kanyang paglalabandera ay hindi maiwasan ng mga tao na magtanong kung bakit pinili niya ang ganitong gawain. Gayong dalaga pa naman siya, maganda ang pangangatawan at may maamong mukha. Pwede naman daw itong magtrabaho sa bayan bilang waitress, tindera, kahera o kaya naman ay mag-asawa ng mayamang lalaki. Sa tuwing naririnig ito ng dalaga, isa lang ang nagiging sagot niya. Ayaw niyang mapalayo sa kanyang lola Belen. Hindi na raw baling magkasira-sira ang balat niya sa kamay o kutis sa katawan. Ang mahalaga, araw-araw niyang nakakasama ang matanda. Dahil nga sa maagang naulila, ay ito na ang tumayo niyang ama't ina. Isang bagay na gusto niya ring mapalitan bilang bahagi ng pagsasakripisyo nito at pagpapalaki sa kanya. Pagsapit ng hapon ay tuluyan nang nakaalis ang dalagang si Ligaya patungo sa kabilang baryo, kung saan ito maglalaban ng mga damit ng pamilyang kumuha sa kanya bilang labandera. Pagdating doon ay nagsimula na nga siya sa gagawin. Dahil marami-rami ang mga labahin, sa tingin niya ay mukhang mapapatagal nga siya at aabutin ng hapon o baka nga gabihin pa. Pasensya na ha, medyo marami-rami na itong mga damit na lalabhan mo. Ilang linggo na kasing hindi bumabalik yung labandera namin kaya medyo naipon. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang hindi nagpakita yung tao na yun eh. Kaya naman naisip namin na kumuha ng bagong maglalaba. May nakapagsabi na malinis ka raw maglaba kaya kinuha ka na namin. Naku, ayos lang po Manang Using. Sanay na po ako sa paglalaba kaya easy na lang po to sa akin. Isa pa, kung hindi ko mamatapos, pwede ko naman pong balikan bukas.
Hindi naman ganun kalayo ang baryo namin dito. Sigurado ka ba? Siguro mas mabuting matapos mo na kung kakayanin. Naglalakad ka lang papunta rito. Kaya naman nakakapagod rin kung 2 araw mong tatrabahuhin yung mga labahan. Hayaan mo, kapag natapos mo yan, ay ibibigay ko agad ang bayad. Matanong ko lang, balita ko kasi lola mo na lang ang kasama mo sa bahay. Mag-isa lang ba siya ngayon doon? Ayos lang ba siya? Opo, ang lola ko na lang ang kasakasama ko sa bahay. Hindi naman po ako masyadong nag-aalala kasi bukod sa iniwanan ko na po siya ng makakain, malakas pa naman po ang lola ko. Kumbaga, kahit may edad na siya, nakakakilos pa naman po siya ng maayos sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Balak ko kasi kapag nagustuhan ko ang paglalaba mo, ikaw na lang muna ang kukunin ko. 3 beses sa 1 linggo. Kung ayos lang sa'yo, lalong-lalo na sa lola mo. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong problema kapag nakuha niyo po ako. Sa totoo nga niyan, mas matutuwa pang lola ko kung sakasakali. O sige. Napapahaba ng usapan natin. Kaya hindi ka matapos sa ginagawa mo. Kapag may kailangan ka ha, tawagin mo lang ako sa loob. Kapag gusto mong uminom o magmeryenda, may nakahanda ron sa lamesa. Pwedeng-pwede kang kumuha roon. Sige po, maraming salamat po. Yan ba yung bagong labandera ni Manang Using? Sa tingin ko, mas bata kung ikukumpara dun sa nakaraan nilang labandera. Tignan mo, mas makinis din ang balat at mas maganda. Kaso parang bata pa niya para maging labandera. Sa tingin ko, 18 pa lang yan. Ang bata-bata pa para maghanap buhay. Ano naman kung bata? Saka kung 18 yan, dalaga na yan. At hindi na bata. Tignan mo nga manamit. Ang sexy. Bakat na bakat yung katawan. Pati yung mga dibdib niya. Hoy, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka marinig at isumbong tayo kay Manang Using. Alam mo na ngang pinagbibintangan tayo sa pag-alis ng dati niyang labandere. Ayoko na masundan pa yun. Bakit natatakot ka? Wala naman tayong kinalaman dun ah. Oo, kinausap natin at niligawan yung dati nilang labandera. Pero hindi na natin kasalanan kung umalis yun. Kung na-offend ba o kung ano pa man. Saka, mukhang mabait tong bago. Napakaamo ng mukha. Saka parang ang sarap kausapin. Huwag na tayo makipag-usap dyan. Gaya ng sabi ko, ayoko na mapagbintangan kapag umalis ulit yan. Bahala ka. Basta ako, kakausapin ko siya at liligawan. Gusto mo, pustahan tayo eh. Mapapasagot ko yan. Wala pang 1 linggo. Yabang mo naman. Kapag hindi ka sinagot niyan, ako manliligaw ha. Tignan natin kung sino mas gwapo sa atin dalawa. Kung sinong mas magaling. Akala ko ba ay mong kausapin? Ba't nakikisali ka sa pustahan ko? Kunwari ka pa. Gaya ko, trip mo rin yung bagong labandera ni Manang Using. Hindi naman sa trip. Ang akin lang, iwas muna tayo at ang gulo mong kausap, tol. Basta, ako na munang kakausap dyan at manliligaw. Manood ka at matuto kung paano dumiskarte ang Kuya Lando mo. Hindi nagkakalayo ang edad ng 2 magkapatid na lalaki. Kaya naman magkasundo ang mga ito sa halos lahat ng bagay. Gaya ng nabanggit, umalis nga ang dating labandera ni Manang Using dahil sa pangungulit nila. Lalong-lalo na ni Lando. Pinipilit nitong ligawan at mapasagot ang labandera noon. Dahil mukhang nayamot at nainis, bigla na lamang yung hindi pumasok. Ilang araw na itong hindi nagpapakita kaya naman sa ngayon, si Ligayang pumalit rito. Pagsapit ng hapon, nang magsasampay na ang dalaga, ay biglang sumulpot si Lando sa harap nito. Bit-bit ang isang kumpol ng bulaklak. Iniabot niya yun sa nagtatakang si Ligaya. Sandali pa itong napahinto sa pagsasampay upang malaman ang pakay ng lalaki. Para sa'yo. Pang welcome gift dahil bago ka sa aming baryo.
Maligayang pagdating sa lugar ng mga macho at gwapo. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap yan. Unang-una, hindi po masasabi na bago ako rito. Dahil hindi naman po ako titira sa baryo ninyo. Nandito po ako para magtrabaho. Maglabandera po. Ikalawa, medyo natatawa po ako sa huli niyong sinabi. Mga macho at gwapo? Naku, hindi po ako interesado sa mga ganong bagay. Sa muli, pasensya na po. Hindi ko naman sinabi maging interesado ka eh. Ang akin lang. Kaya ako to binibigay. Dahil alam mo na, gusto kong makipagkaibigan. Saka maraming siraulo sa lugar na ito. Kung magiging magkaibigan tayo, ako ang bahala magprotekta sa'yo. Pangako, kapag nasa tabi mo ako, palagi kang ligtas. Hindi ko po alam kung ano ang dapat isagot eh. Kung pakikipagkaibigan po, wala namang problema pero pasensya na ulit. Bilin kasi ng lola ko na wag ako masyadong lumalapit sa mga lalaki. Lalo na sa mas may edad sa akin. Matanong ko lang po, ilang taon na po ba kayo? Pangit naman ang turo ng lola mo. Nasa edad ba ang pakipagkaibigan o pakipagrelasyon? Kung mas matanda ako sa'yo, bawal na ba? Naku kuya, lalo po akong naguguluhan sa'yo. Kung pwede po, umalis na kayo dahil marami pa akong gagawin. Kailangan ko pong matapos tong ginagawa ko dahil uuwi po ako sa amin. Kung hindi niyo po mamasamain. Akala ko pa naman mabait ka. Bastos ka rin palang bata eh. Siguro masama rin ang ugali ng lola mo, no? Mali-mali kasi ang turo niya sa'yo eh. Sayang, ang ganda at sexy mo nga. Bastos ka naman. Sayang ka talaga. Wala naman po akong pake kung sinasabi niyo maganda o sexy ako. Hindi po kawalan ng mga bagay na yon. Dahil hanap buhay ang pinunta ko rito. Hindi po ang opinion niyo o kayo mismo. Isa pa, wala po kayong karapatang husgahan ng Lola Belen ko. Dahil sa lahat ng mas matatandang nakilala ko, isa siya sa mababait. Hindi gaya niyo. Unang usap pa lang, hindi na agad magandang intensyon. Aba, talagang bastos ka. Gusto mo halikan kita, ha? Gusto mo? Pag mo akong iinisin, aalisin ko yung pagkababae mo. Kayo ang bastos! Ulitin mo pang sabihin yan, isusumbong kita sa lola ko. Wala kang respeto sa mga babae. Napakabastos mo! Talagang hinahamon mo ako, ha? Bago pa mahawakan ni Lando si Ligaya at makagawa ng kahit anong kilos ay mabilis na pumagitna si Manang Using. Gamit ang tubig na nasa balde, ibinuhos niya yun sa nanggigigil at galit na lalaki. Napaatras naman ang isa mula sa pagkagulat. Subukan mong saktan o galawin ang bago kong labandera. Hindi lang yan ang aabutin mo. Baka nakakalimot ka. Hindi pa tayo tapos sa naging una kong labandera. Nang dahil sa'yo at sa kapatid mo, umalis siya at hindi na bumalik dito. Tama si Ligaya, dahil napakabastos ninyo. Hindi nyo dapat pinipilit ang isang babae, lalo na sa mga bagay na kayo lamang ang may gusto. Umalis ka na dahil kung hindi, ipapatawag ko ang punong barangay para ipadampot ka. Kumalma ka, tanda. Eto na, aalis na. Ligaya pala ang pangalan mo, ha? Hindi pa itong huli. Magtatagpo ulit tayo. Aalisin ko yung pangalan mo at papalitan natin ng malungkot. Andaan mo yan. Hindi pa rito natatapos ang lahat. At talagang nagbanta ka pa, ha? May mangyari lang kay Ligaya. Ikaw agad ang pagbibintangan ko at isusumbong. Kaya tandaan mo rin yan. Manahimik ka, tanda! Wag mo kong inisin. Baka idamay kita kasama ang asawa at anak mo. Makaalis na nga. Nakakasuka yung mga pagmumukha nyo. Nang makaalis nga si Lando, ay makikita ang labis na panginginig ng dalagang si Ligaya. Dahil sa takot mula sa mga sinabi nito. Ilang sandali pa, hindi nito maiwasang mapaluha. Kaya namang mabilis itong pinatahan ni Manang Using. Ayos ka lang ba, Ligaya? Pasensya ka na. Sira ulo talaga yon at walang modo.
Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit yun. Kapag ginalaw ka pa niya o pinagsabihan ng hindi magaganda, isusumbong na natin siya. Okay lang po ako. Medyo nabigla lang ako. Dahil unang pagkakataon ko palang naranasan to. Ang pagsalita ng ganun at pagbantaan ng hindi maganda. Manang Using, paano kung totohanin niya yun? Paano kung balikan niya ako? Pasensya na rin po, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang naman may pagtanggol ang sarili at pagkababae ko. Bakit parang lumala? Natural lang na maramdaman mo yan at maisip lalo na't babae ka. May mga ganun talagang lalaki sa mundo. Gaya nga ng sabi ko, sila rin ang dahilan kung bakit hindi na bumalik ang dati kong labandera. Kung hindi ka na rin babalik, irerespeto ko naman yun. Dahil gaya mo, may takot din akong nararamdaman para sa'yo. Pag-iisipan ko po, Manang Using. Bukod sa kailangan ko kasi ang trabahong to, wala rin po ko ibang pag-eekstrahan. Baka po wala akong kitain at wala akong maibiling gamot para sa lola ko. Ikaw ang bahala. Basta ako, handang tumulong at kunin ka pa rin bilang labandera. Pero uulitin ko, kung hindi mo na gusto ay irerespeto ko. Saka huwag kang mag-alala, sasabihin ko mamaya sa asawa ko ang mga nangyari. Para hindi namang gulo pa yung Lando kasama ng kapatid niya rito. Kapitbahay ko lang ang mga yan. At dahil binantaan ka sa harap ko, sigurado kung hindi na niya uulitin yun. Dahil kapag ginawa niya, sisiguruhin kong makukulong siya. Salamat po. Dahil sa mga sinabi niyo, bahagyang nabawasan ng kaba at takot na nararamdaman ko. Sige po, tapusin ko lang tong ginagawa ko. Malapit na rin kasing dumilim eh. Delikado na po kung aabutin ako ng gabi sa daan. Tinapos na nga ni Ligaya ang pagsasampay. Habang ginagawa yun, ay hindi niya pa rin maiwasang isipin ang mga nangyari kani-kanina lamang. Hindi niya maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Lalo na kapag naaalala ang mga salitang binitiwan ng lalaking nakausap niya na nagngangalang Lando. Sandali pa siyang napasulyap sa katabing bahay kung saan ito nakatira. Mukhang nagtanda at natakot naman yon. Dahil hindi niya na ito matanaw roon. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga siya. Nang makapasok sa loob at masabi kay Manang Using na tapos na siya sa gawain, iniabot ng isang bayad para sa kanyang paglalaba. Napakalaking halaga naman po nito, Manang Using. Sa tingin ko po sobra-sobra tong bayad niya sa akin. Ano ka ba? Maliit lang yan. At isa pa, marami kang nilabhan kaya dinagdagan ko na. Saka napansin ko, gaya ng mga sinasabi ng ibang tao napakalinis mong maglaba. Gusto ko ang tulad mong labandera, kaya kung may pagkakataon na makabalik ka, welcome na welcome ka ulit sa akin. Kung mapag-isip-isip mo, Lunes, Miyerkules at Biyernes ang paglalaba mo sa amin. Kung gusto mo lang naman, pero dahil nga sa mga nangyari, alam kong may pag-aalangan ka. Sige po, gaya naman po ng sabi ko, pag-iisipan ko po. Maraming salamat po talaga dito. Makakatulong to ng labis sa amin, lalo na sa lola ko. Mauna na po ako, magdidilim na po kasi eh. Sige, mag-iingat ka ha. Gusto mo ba ihatid na kita sa dulo ng baryo? Para makasiguro tayong makakauwi ka ng maayos. Alam mo na, baka kung anong maisip at gawin nung Landong yun sa'yo. Naku, wag na po. Kaya ko na po ang sarili ko. Isa pa, kayo na rin po ang nagsabing baka matakot na siyang ulitin yun. Dahil kapag ginawa niya, siya rin naman ang mayayari. Napapahaba na po ang sinasabi ko. Alis na po ako. Ilang minutong paglalakad ng matahak ni Ligayang masukal na kagubatan patungo sa kanilang baryo. Hindi niya maiwasan na mapatingin sa paligid. Dahil pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Sandali pa siyang huminto lalo na nang makarinig ng mga kaluskos kung saan. Napapikit siya at napadasal sa lumikha para sa kanyang kaligtasan. At hinihiling na makauwi na maayos sa kanila. Ilang saglit pa,
Sa kanyang pagpapatuloy, ay bigla na lang lumitaw sa harap niya ang lalaking nambastos sa kanya kanina. Si Lando. Kahit magdidilim na ng mga sandaling yon, kitang-kita niya ang masama nitong ngiti. Kasabay ng mga titig na alam niyang iba ang intensyon. Dahil sa pagkabigla ay napaatras siya at magsisigaw sana upang humingi ng tulong. Ngunit bigla na lamang siyang hinila ni Lando at tinakpan ng kanyang bibig. Subukan mong sumigaw. Papatayin kita. Isa pa, walang makakarinig sa'yo rito. Ngayon, naalala mo ba yung mga sinabi ko sa'yo kanina? Sabi ko sa'yo, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Nagpupumiglas si Ligaya lalo na nang idampi ni Lando ang kanang kamay nito sa pagkababae niya. Ilang sandali pa, pinipilit ng lalaki na ibaba ang kanyang pangilalim na kasuotan. At kasabay nun ay paghalik sa kanyang leeg at mga dibdib. Bago tuluyan magawa ang gusto, gamit ang tuhod ay malakas na pinatama yun ni Ligaya sa naninigas at maselang parte o ari ni Lando. Napaaray at halos mamaluktot ito dahil sa sakit na nararamdaman. Hayop ka! Hindi ka makakatakas sa akin. Pagbabayaran mo tong ginawa mo! Dapat lang sa'yo yan, manyakis! Wala kang respeto sa mga babae at lalo wala kang takot sa Diyos dahil sa pinaggagawa mo! Nang sabihin yun ni Ligaya ay mabilis siyang nagtatakbo. Ngunit hindi rin agad nakalayo dahil mabilis na nabawi ni Lando ang lakas. Naabutan siya nito at hinawakan ng mahigpit sa buhok. Kaya naman napahiga siya sa lupa. Ilang sandali pa, kinaladkad siya ni Lando papunta sa damuhan. At doon, muli niyang inulit ang ginagawa kanina. Walang hiya ka! Bitawan mo ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Isa lang naman, Ligaya. Pagbigyan mo na ako ngayon. Pangako, hindi na mauulit. Gustong-gusto ko lang matikman ang katawan mo eh. Ang mukha mo at lalong-lalo ng pagkababae mo. Huwag ka na rin magsisisigaw. Walang makakarinig sa'yo rito. Ipinagpatuloy nga ni Lando ang plano. Ngunit bago nito magawa ang gusto, isang malakas na sipa ang natanggap niya mula sa isa pang lalaki na kararating lang. Nang mapatayo siya, isang malakas na suntok naman ang natamo niya. Dahil sa inis, gumanti siya kaya naman nauwi sa suntukan ng dalawa. Samantala si Ligaya ay napaatras lamang at hindi makapaniwala sa nakikita. Kung hindi siya nagkakamali, ipinagtatanggol siya ng lalaking estranghero sa kanyang paningin. Maya-maya, nang hindi na makayang lakas ng dumating na lalaki, mulang magawa si Lando kundi ang magtatakbo. Mababakas pa rito ang labis na inis at galit. Babalik ako! Babalikan ko kayong dalawa! Subukan mo! Subukan mo lang ulit bumalik. Hindi na kita sasantuhin. Sisiguraduhin kong mapabasag na yung mukha mo sa susunod. Lalo na kapag sinaktan mo ulit ang babaeng to. Ayos ka lang? Halika. Tulungan na kitang tumayo. Oo, ayos lang ako. Salamat dahil kung hindi ka dumating, baka kung ano nang nagawa ng lalaking yun. Akala ko makukuha niya na ang pagkababae ko. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko alam kung sino ka pero salamat uli. Walang anuman. Nangangahoy kasi ako kanina tapos nakarinig ako ng mga sigaw. Kaya napatigil ako sa ginagawa ko. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung sigaw eh. Ayun, nakita ko may ginagawang hindi maganda yung lalaki. Kaya hindi ko na nakontrol yung sarili ko. Ikaw, bakit ka pala naligaw rito? Hindi ka pamilyar sa akin eh. Taga rito ka ba? O taga kabilang baryo? Isa akong labandera kay Manang Using, kung nakikilala mo siya. Sa totoo nga niyan, binastos din ako kanina ng lalaking yun. At akala ko, hindi na mauulit kaya kampante akong umuwi mag-isa. Tama ka, taga kabilang baryo ako. Medyo malayo-layo pang lalakarin ko kaya… Hatid na kita sa inyo.
Wala nang araw oh. Mamaya balikan ka nung lalaki at gumawa na naman ng hindi maganda. Gusto ko naman siguro na ligtas ka makakauwi sa inyo. Bago ko bumalik sa ginagawa ko at sa bahay namin. Sigurado ka? Medyo malayo pa kasi. Baka ikaw mapahamak lalo na at madilim dito sa gubat. Kaya ko pa naman maglakad eh. Sige na, hayaan mo akong ihatid ka na. Tignan mo nga oh, parang natatakot ka pa dahil sa mga nangyari kanina. Parang may trauma ka pa. Masiguro ko lang naligtas ka na. Ayos na ako ron at uuwi na rin. Ayoko kasi makakita ng mga babaeng binabastos at napapahamak. Lalo na kung kagagawa ng isang lalaki. Talaga? Nakakatuwa naman yung mga sinabi mo. Bakit? Tama naman di ba? Dapat ang mga babae nirerespeto. Dapat lahat sila minamahal at binibigyan ng pagkakataon na pumili para sa kanilang mga sarili. Hindi yung pinipilit at binabastos. Gaya na lang nung ginawa ng lalaking yung kanina. Hindi ko kaya makakita ng ganun. Nakakagalit. Alam mo, akala ko talaga wala ng lalaking matino. Pero binago mo yung pananaw ko. May iilan pa pala. Gaya mo, may respeto sa tulad kong babae. Naku, huwag mo namang pinapalaki ang tenga ko. Tara na, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Baka lumalim na ang gabi at mas lalong maging delikado sa daan. Sabi mo nga, malayo-layo pang lalakarin mo. Salamat. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Diego. Ikaw, anong pangalan mo? Ligaya. Ligaya ang pangalan ko. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa paglalakad. Habang nasa daang tinatahak, hindi maiwasan ng mga ito na magpatuloy sa pag-uusap. Kaya naman mas nakilala nila ang isa't isa. Hindi rin maiwasan ni Ligaya na mapangiti. Dahil tila natagpuan na niya ang lalaking maihahalin tulad sa kanyang namayapang lolo. Sa nakikita niya, labis na respeto ang binigay ni Diego lalo na sa babaeng katulad niya. Kumbaga napaka-gentleman din ito at talaga namang pinili pa nitong ihatid siya sa kanilang baryo. Habang naglalakad nga, ay hindi niya maiwasang mapatingin dito at mapansin ng may kagwapuhang mukha nito. Sa isip niya, sana ito na nga ang lalaking hinahanap niya. Na sana totoo ang mga nakikita niya. Samantala sa isip naman ng isa ay iba ang tumatakbo rito. Napapangiti rin siya ng lihim dahil mukhang epektibo ang kanyang plano na makuha ang loob ng dalagang si Ligaya. Kapag nagpatuloy ito at nagkaroon ng pagkakataon, hindi niya na ito sasayangin pa. Sisiguruhin niyang hindi man ito natikman ng kanyang kuya Lando. Siyang magiging una at makakaisa rito. Makalipas ang halos 1 oras ay nakarating na sila sa baryo ng dalaga. Sa muli ay nagpasalamat si Ligaya rito. Gusto man niyang imbitahan si Diego sa bahay ng kanyang lola. Pero sinabi ng lalaki na sa susunod na lang dahil medyo malalim na ang gabi. Malayo-layo pa raw ang kanyang lalakarin kaya naman uuwi na siya. Makikita ba ulit kita, Ligaya? Oo naman. Bale, Miyerkules na ulit ng balik ko sa baryo niyo para maglaba kay Manang Using. Pwede mo akong puntahan doon. Pwede tayong magkwentuhan doon habang naglalaba ako. Kung gusto mo lang naman. Naku, hindi pwede. Medyo malayo kasi ang bahay ko dun sa sinasabi mong si Manang Using. Mas madalas mo ako makikita sa gitna ng gubat. Dahil halos araw-araw din naman ako nangunguha ng panggatong para sa bahay. O sige, daanan na lang kita ron kapag nagkataon. Kung magtama man uli ang landas natin, doon na lang tayo magkwentuhan. Sige, aasahan ko yan ha. Mauna na ako, Ligaya. Mag-iingat ka. Salamat ulit sa pagtulong at paghatid sa akin dito sa baryo namin. Utang ko ang kaligtasan ko ngayong araw sa'yo. Hindi nga mawala sa mukha ni Ligaya ang ngiti habang naglalakad papasok sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala na mukhang interesado rin ng lalaki sa kanya. Hindi niya alam pero sa lahat ng lalaking nakaharap niya, ito ang bukod tangi at masasabi niyang komportable siya. Napakiramdam niya, ligtas siya at walang mangyayaring masama. Nang makapasok ay nadatnan niya ang kanyang Lola Belen na nagluluto ng kanilang panghapunan. Lola, ako na po dyan.
Pasensya na po at ginabi ako. Marami po kasing nangyari ngayong araw, kaya medyo late na rin ang naging uwi ko. Ang bango naman po ng niluluto nyo. Ano po to? Pinakbet? Oo, Apo. Napansin ko kasing wala ka pa. At gaya ng sabi mo, baka mahapunan ka kaya pumunta muna ako sa bukid para manguha ng mga gulay. Tamang-tama lang palang dating mo. Teka, maghahanda na ako ng plato at ng makakain na tayo. Sige po, ako na po ang magsasandok ng kanin at ulam. Nga pala Lola, may maganda akong balita. Habang naghahanda ng makakain, ay isinalaysay na nga ni Ligaya ang pagkakaroon niya ng sapat na pera mula sa paglalabandera. Sinabi rin nito sa kanyang lola na luluwas siya sa bayan bukas upang bumili ng masarap na pagkain at gamot para sa kanyang ubo at pagsikip ng dibdib. Nang makaupo sila, kapansin-pansin naman ang biglang pagiging seryoso na matanda. Hindi tuloy niya mawari kung natutuwa ba ito o hindi mula sa kanyang mga sinabi. O Lola, hindi po ba kayo masaya? Ang sabi ko po, malaki ang ibinayad sa akin ni Manang Osing. Kaya magiging sapat po to para makabili na rin ako ng gamot ninyo. Bukod sa balitang yan, may gusto ka pa bang sabihin, Apo? Nakikita ko ang saya sa mukha mo, pero iba ang sinasabi ng mga mata mo. May pangyayaring nag-aalangan kang sabihin sa akin. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Naku Lola, ano pong pinagsasasabi ninyo? Baka kaya ganito ang mga mata ko dahil alam niyo na, pagod po ako sa maghapong paglalaba. Tignan niyo nga, ginabi po ako kaya… Apo, wag mo sanang kalimutang isa akong manggagamot kaya't malalaman ko kung nagsisinungaling ka o hindi. May kakayahan akong matukoy ang nasa isip mo. Hindi mo man direktang sabihin. Sa nakikita ko, tungkol ito sa isang lalaki. Ngayon, tatanungin ulit kita. Anong nangyari kanina? Mula sa mga binitiwang salita ng matanda, ay napahinto si Ligaya sa pagkain. Tama nga naman ito. Muntik na nga niyang makalimutan na magaling na manggagamot ang kanyang lola. Kaya't mahirap ang magsinungaling sa harap nito. Napahinga siya ng malalim at ilang saglit pa. Ang sakit na pinipigil kanina ay lumabas sa pamamagitan ng pagluha. Doon ay buong puso niyang isinalaysay sa kanyang lola ang mga nangyari mula sa kamay ng lalaking nagngangalang Lando. Nang marinig ng matanda ang lahat, labis na galit ang makikita sa mukha nito. Ginawa niya ang mga bagay na yun sa'yo? Hindi niya pinakinggan ang pagmamakaawa mo? Anong klaseng lalaki ang gagawa ng ganung bagay? Hindi ako makakapayag na maulit pa yun, Apo. Huwag kang mag-alala, igaganti kita. Naku, hindi po sa ganun Lola. Huwag niyo na pong gamitin ang kakayahan niyo upang iganti ako o mapanakit pa ng ibang tao. Gaya po nung sinabi ko, muntik niya nang makuha ang pagkababae ko. Pero may magandang bagay naman ang dumating. Magandang bagay? Sa mga isinalaysay mo, wala akong narinig na maganda kundi puro kabastusan at kamanyakan ng lalaking hindi ka nirespeto. May tumulong po sa akin. At alam niyo ba, isang lalaki rin po. Sa totoo nga niyan, hinatid niya pa ako rito para masiguro ang kaligtasan ko. Hindi ko alam kung totoo ang pinakita niya pero napakabait niya pong lalaki. Ibang-iba siya sa mga nakaharap ko at lalong naiiba siya dun sa Lando na nagtangkang gahasain ako. Apo, huwag kang palilinlang sa mga nakikita at naririnig mo lang. Minsan, nasa loob ang kulo ng isang tao na makikita mo lang sa gitna ng hindi inaasahang pangyayari. Po, hindi ko po maintindihan Lola. Sinasabi niyo po bang masamang tao si Diego? Yung lalaking nagligtas sa akin at nagpakita ng kabutihan? Hindi ko direktang masasagot ang tanong na yan. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Hindi lahat ng kaharap natin ay mabuti. Darating din ang araw na mauunawaan mo ang gusto kong sabihin.
Pero ngayon, nang banggitin mo ang pangalang Diego, ay nagpintig at nag-init ang mga tenga ko. Hindi ko pa man nakikita ang lalaking sinasabi mo. Pero kilala mo ko. Kapag ganito ang nararamdaman ko, ibig sabihin ay hindi maganda. May gusto ka ba sa lalaking yon? Po? Wala po, Lola. Humanga lang po ako sa kanya dahil pawang mga kabutihan lang po talagang nakikita ko. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit yan ang nakikita at nararamdaman niyo sa kanya. Makinig ka na lang sa sasabihin ko, Apo. Hindi naman ako magbibitaw ng kung ano-anong mga salita kung hindi ito para sa ikabubuti mo. Kung balak mo pang bumalik sa baryong yon upang maglabas sa sinasabi mong manang using, huwag mo nang ituloy dahil mapapahamak ka lang. Sa mga isinalaysay mo at sa nakikita ko, hindi ligtas ang magbalik ka pa sa lugar na yon. Kaya kung ano man ang nasa isip mo, alisin mo na yan at kalimutan. Sige po, kung yun po ang gusto niyo. Wala rin naman po akong magagawa dahil mas alam niyo po ang mga bagay na nakakabubuti sa akin. Maiiwan ko po muna kayo. Ayusin ko lang damit na susuotin ko bukas papunta sa bayan. Hindi na nga hinintay ni Ligayang magiging tugon ng kanyang lola dahil agad siyang dumiretso sa kanyang silid. Hindi niya alam pero kahit tama ang Lola Belen niya, ay nagtatampo pa rin siya rito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Lalo na nang sabihin nitong wag na siyang bumalik sa baryong kinalalagyan ng among si Manang Using. Bukod doon, oo at natatakot siya na baka ulitin ni Lando ang pananamantala sa kanya. Pero sa loob niya, paano naman ang lalaking nakilala niyang si Diego? Para kasing iiwan niya to sa ere gayong halos wala pang isang araw silang magkakilala. Parang gagawin niya lang ang lahat dahil sa mga sinabi at bilin ng lola. Napahiga siya at nag-isip-isip. Hanggang sa hindi na nga niya namalayang dinalaw na siya ng antok. Samantala, labis ang tawa at halakhak ni Lando mula sa mga sinabi ng kapatid na si Diego. Hindi siya makapaniwala na ang biglaang plano nila kanina ay magtatagumpay pala. Seryoso ka ba? Ganun mo lang siya kadaling napaasa at nakuha? Buwisit talaga eh. Dinaan ko pa sa malabakal na kamay yung pala. Kailangan lang na magpanggap. Ayos yan, Diego. Kapag napasagot mo na siya, tawagin mo ko ha. Isama mo ko. Hindi pwedeng ikaw lang ang makatingin kay Ligaya. Dapat ako rin. Oo naman kuya. Dapat hating kapatid. Sabi ko sa iyo eh. Halatang birhen at mabait yung si Ligaya. Kaya hindi mo yung madadaan sa pambobola. Dapat talaga ay paasahin ko na may gusto ko sa kanya. At kailangan ko rin mapilit na magkagusto siya sa akin. Di ba? Sa paraang yun, hindi ko siya kailangan pilitin. Kusa niyang ibibigay ang sarili niya kapag inakala niyang may gusto ko sa kanya. Matanong ko lang, kailan mo ba balak gawin yan? Ang tanungin siya tungkol sa nararamdaman niya. Mamaya kasi, maunahan ka pa ng iba. Hindi naman sa minamadali kita. Mahirap na. Sayang sa Ligaya. Sa susunod na balik niya, syempre, kapag tinanong ko siya, pumayag man siya o hindi, pipilitin ko pa rin siya. Hindi pwedeng masayang ang effort mo. Lalong-lalo na ang effort ko. Ang hirap kaya magpakaanghel sa harap niya. Oo, mahirap. Lalo nung sinapak mo ko kanina. Kailangan patuloy nating magpanggap na nagsusuntukan para lang isipin ng babae na tagapagtanggol ka niya. Humanda siya. Masakit pa rin tong ari ko dahil sa ginawa niya. Kapag nakuha mo siya, sisiguraduhin kong mawawasak siya rito. Kalma kuya. Huwag ka mag-alala. Hindi naman nasayang ang lahat ng mga sakit na naramdaman mo. Akong bahala. Matitikman natin ang labanderang yan. Kinabukasan nga ay maagang umalis si Ligaya patungo sa kanilang bayan. Gamit ang perang kinita kahapon, bumili siya ng mga gamit sa bahay, pagkain at syempre gamot ng kanyang Lola Belen. Nang pabalik na sana siya,
Napahinto at nabigla siya nang may kumuha sa kanyang mga daladala. Nang lingunin niya kung sino, bigla na lamang gumuhit sa kanyang labi ang matamis na ngiti. O Diego, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito sa bayan? Wala naman. Gumagala lang. Tulungan na kita dyan. Mukhang mabigat kasi ang dala mo eh. Isa pa, malayong baring uuwian mo. Mamaya kung ano na namang gawin ni Kuya nung lalaki sa'yo. Mahirap na. Baka nag-aabang yun kung saan-saan. Nako, maliwanag pa naman eh. Kaya ko na siguro ang maglakad mag-isa. Alam ko naman ligaya, pero hindi naman yun ang gusto kong sabihin eh. Ihahatid na kita kasi, alam mo na, para makausap naman kita ng matagal. Mamaya sa mga susunod na araw pa tayo magkita. Alam mo ba, mula kagabi, ikaw lang ang laman ng isip ko. Hindi dahil sa iniisip mo kundi dahil sa nag-aalala ako sa'yo. Talaga? Alam mo, yan din ang gusto kong sabihin. Mula kasi nang iligtas mo ako kagabi, hindi ka na mawala sa isip ko. Sa totoo nga niyan, pinagbabawalan na ako ng lola at… Pinagbabawalan? Ibig sabihin, hindi na kita ulit makikita? Nakakalungkot naman kung ganun. Patapusin mo muna kasi ako. Pinagbabawalan niya ako pero hindi ako makikinig sa kanya. Maglalaba pa rin ako doon sa sinasabi kong si Manang Using. At syempre, gagawin ko yun para makita ka ulit. At masaya ako makita ka ngayon. Hindi mo pa man sinusuway ang lola mo. Tara, maglakad na tayo. Parang uulan din kasi oh. Wala pa naman akong dalang payong. Mamaya mabasa ka at magkasakit. Mahirap na dahil hindi pa naman kita basta-basta madadalaw dahil sa lola mo. Bukod dun, hindi ko kakayanin na hindi ka makita ng ilang araw. Tayo na nga. Tama ka, mukhang uulan kaya dapat na… Tayo na? Tama ba yung narinig ko? Hindi, ang ibig kong sabihin maglakad na tayo. Tumuloy na tayo sa pupuntahan natin. Pasensya na. Akala ko kasi sinagot mo na ako eh. Nakakahiya tuloy. Huwag kang mahiya. Saka huwag kang mag-alala dahil darating tayo dyan. Bigyan mo lang ako ng panahon na mag-isip at mas makilala ka. Nang sabihin nga yun ni Ligaya, ay hindi maiwasang mapangiti ng lihim ni Diego. Mukhang tama nga sila ng kuya niya. Matutuloy ang susunod na plano dahil nagtagumpay siyang makuha ang loob ng dalaga. Nang tuluyang makauwi si Ligaya, napagmasdan ng kanyang lola ang kakaibang saya sa mukha nito. Dahil doon, muling napatanong ang matanda. Anong meron? Parang ang saya-saya ng apo ko ha. Ano po kasi, napag-isip-isip ko yung mga sinabi niyo kagabi. Tama naman po kayo kaya hindi na ako babalik kay Manang Using. Pero maglalabada po ulit ako sa ibang tao. May kumuha po kasi ulit sa akin. Di ba Lola? Ang saya po kasi hindi ako nawalan ng trabaho. Mabibili ko pa rin ang mga gusto niyo at mga gamot po ninyo. Ito nga po pala, yung mga pinamili ko sa bayan. Binilhan ko na rin po kayo ng paborito niyong tinapay. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat dito. Walang anuman po, Lola. Tsaka, kumain kayo ng marami at uminom ng gamot. Dapat mas malakas pa po kayo sa akin at mas matibay ang resistensya. Maayos naman ang pakiramdam ko, apo. Pero dahil binili mo ang gamot na ito, iinumin ko. Maiba ko lang ang usapan. Sino ba yung bago mong paglalabhan ng damit? Saan at kailan ka aalis? Bali po, dyan lang din sa kabilang baryo, Lola. Hindi na po ron sa dati. Ibang lugar at ibang amo na rin po. Tuwing Biyernes lang pong punta ko doon. Kaya itong darating na Biyernes, aalis po ko. Nagsasabi ka ba ng totoo, apo? Opo naman, Lola. Kayo naman, parang wala po kayong tiwala sa akin. Pangako, nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto niyo po, sumama po kayo para malaman niyo po kung saan ako pupunta. Huwag na. Apo kita kaya may tiwala ako sa'yo. Tandaan mo lang ang palaging bilin ko ha.
Sana naman, magamit mo yun sa iyong sarili at sa pupuntahan mong lugar, pati na sa mga taong makakaharap mo. Opo naman, Lola. Gaya na rin ng lagi niyong sinasabi, mag-iingat ako. Huwag po kayong mag-alala. Lagi ko pong gagawin yun. Salamat po sa pangunawa. Napabuga ng hangin si Ligaya matapos sabihin ng mga salitang yon. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya sa harap ng kanyang Lola Belen para lamang sa lalaking nagugustuhan niya. Kinakabahan lang siya kung nahalata o nalaman ito ng matandang manggagamot. Inayos naman niya ang pananalita at ekspresyon kaya sa tingin niya ay hindi napansin ang kanyang pagsisinungaling. Ginawa niya yun hindi lamang para sa trabahong labandera, kundi para makita na rin ang iniibig na si Diego. Kaya naman nang sumapit ang araw ng Biyernes, masaya siyang binaybay ang daan patungo sa gubat kung saan niya pansamantalang kikitain ng lalaki. Yun kasi ang napag-usapan nila at ng araw na yon ay sinadya niyang maagang umalis upang matagal silang makapag-usap at hindi maapektuhan ang trabaho niya. Nang makarating sa lugar kung saan din siya iniligtas noon, nakita niya ang lalaki sa tabi ng malaking puno. Sa kinauupuan nito ay nakalatag ang malaking tela, kasamang mga inumin at pagkain. Nang mga sandaling yon, parang date nga ang gagawin nila. Anong meron? Basta, espesyal ang araw na ito para sa atin. Tamang-tamang dating mo. Dahil nakahanda na rin ang mga iinumin at kakainin natin. Pasensya na. Hindi ako umiinom ng alak eh. Siguro ayos na ako sa juice na dala mo. Walang problema. Ako na lang ang iinom. Halika, maupo ka na rito at na makapagkwentuhan tayo. Yun nga ang ginawa ng dalaga. Sa loob ng halos 1 oras ay napagkwentuhan nila ang buhay ng bawat isa. Siyempre gaya ng plano, pagsisinungaling lamang lumalabas sa bibig ni Diego. Hindi nito sinabi ang totoong pagkatao para mapaniwala ang dalaga sa kabaitang ipinapakita niya. Samantala, bilang totoo sa sarili, ay nailahad ni Ligayang lahat ng tungkol sa kanila. Mula nang ipinanganak siya, mamatay ang mga magulang, ang lolo, pati na ang pagtira niya sa kanyang lola. Ang lungkot naman pala ng pinagdaanan mo, Ligaya. Kung hindi ako nagkakamali, 18 years old ka na, di ba? Ibig sabihin, nasa tamang edad ka na. Oo, 18 na ako. Bakit mo pala natanong ulit? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Base kasi sa mga kwento mo, parang kailangan mo ng mga kasama sa buhay. Sabi mo nga, matanda na rin ang lola mo. Kaya baka sa mga susunod, mag-isa ka na lang. Kung papahintulutan mo, gusto ko sana maging bahagi ng buhay mo, Ligaya. Ha? Teka, parang ang bilis naman. Hindi ko alam ang isasagot ko eh. Isa pa, masyado pa kasi akong bata para sa isang relasyon. Kung hindi mo mamasamain, hindi ko muna masasagot ngayon ang tanong mo. Bata? Dalaga ka na, Ligaya. At gaya ng ibang mga dalaga at babae, may pangangailangan ka rin. Alam mo naman sigurong ibig kong sabihin, oh. Mahirap na. Baka dumating yung araw na mag-isa ka na lang. Kahit papano, nandito ako para samahan ka. Hindi ko alam, Diego eh. Isa pa, bakit parang nagbago yung tono ng pananalita mo? Parang hindi na ikaw yung Diego na nakilala at nakausap ko. Mukhang naparami ka na ng inom. Itigil mo na yan. Kailangan ko na rin kasing pumasok kay Manang Using. Hindi ako lasing. Dalaan ko ang mga sinasabi ko. Hindi mo ba ako gusto? Kasi ako, mahal na mahal kita, Ligaya. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. At ayaw na kitang pakawalan pa. Pakiusap naman. Sagutin mo na ako. Siguro, oo. Maaring mahalin kita. Pero hindi ang Diego na kaharap ko ngayon. Kundi ang taong minsan nang nagligtas sa akin. Pasensya na ha. Hindi ko kayang ibigay yung oo na hinihingi mo dahil ibang iba ka sa lalaking nakilala ko. Mauuna na ako. Baka hinahanap na ako ni Manang Using. Huwag mo naman akong iwan sa ere, Ligaya.
Sige, kung ayaw mo maging nobyo ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na matikman ka. Na makaisa sa'yo. Kahit yun lang sana at hindi lang makasama ka habang buhay. Nasisiraan ka na ng bait, Diego. Akala ko pa naman mabait ka. Naiba ka sa mga lalaking nakakasalamuha ko. Yung pala, hindi. Gaya nila, kalibugan at kamanyakan lang ang alam mo. Yun lang ang gusto mo sa akin at wala nang iba. Aalis na ako at huwag ka na magtatangkapang sundan ako. Baka lalo lang kitang kasuklaman. Huwag kang mag-alala. Hindi kita susundan. Pero tandaan mo tong sasabihin ko. Bago ka makauwi uli sa inyo, matitikman muna kita. Kaya naman mas lalo ka mag-ingat, lalo na kapag dadaan ka sa gubat na ito. Hindi na nga ito pinansin ni Ligaya at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Manang Using. Nang makarating doon, agad siyang napaluha habang isinasalaysay sa ginang ang kanyang karanasan. Doon ay nalaman niya ring magkapatid ng dalawang lalaki na parehong nambastos sa kanya. Tila tuloy nagsisisi siya mula sa pagsaway sa kanyang lola at pakikipag-usap kay Diego. Hayaan mo, ihahatid ka namin bukas. Pagkatapos mo maglaba dito ka muna manatili sa bahay namin. Dito ka muna magpalipas ng gabi dahil delikado ang umuwi lalo na't dalawa na silang nagbanta sa'yo. Pasensya ka na ha, nang dahil sa paglalabandera mo sa amin mukhang malalagay ka pa sa kapahamakan. Iba talaga ang mundo at iba rin ang pag-iisip ng maraming kalalakihan. Salamat po, Manang Using. Baka ito na rin pong huli kong pagpasok sa inyo at paglalaba. Bala ko po kasi hindi na muna bumalik dahil natatakot na po ako para sa kaligtasan ko. Ang hirap na po kasi magtiwala mula nung niloko ako ng Diego na yun. Okay lang, Ligaya. Mas mabuting doon ka na lamang maglabandera sa inyo kesa naman sa malayo. Mapapahamak ka pa. Kukuha na lang ako ng bagong labandera at bukas, kapag nahatid ka na namin, sisiguruhin ko mapapadampot at makukulong na ang magkapatid. Ayaw ko nang maulit pa ang ganitong pangyayari. Nagpatuloy na nga si Ligaya sa kanyang ginagawa. Nang mga sandaling yon, binibilisan niya ang paglalaba dahil paminsan-minsan ay napagmamasdan niyang nakatanaw ang magkapatid sa kanya. Iba ang mga tingin nito at tila ba handa siyang sugurin anumang oras. Samantala, habang pinagmamasdan ni Lando at Diego ang dalaga, umiinom sila at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nang mga sandaling yon, pareho na silang sabog at iba na ang tono ng kanilang pananalita. Paano yan? Hindi natuloy ang plano mo. Hindi naman pala kayang madaan sa kalmadong paraan eh. Kailangan na natin ng sapilitan para matikman ang labanderang yan. Tama ka, tol. Yun na nga ang kailangan natin. Lalo lang ako nanggigigil na makuha at matikman siya. Lalo lang ako natatakam sa kanya. Huwag kang mag-alala. Susugod tayo mamayang gabi sa bahay ni Manang Using. Kapag pinigil nila tayo, hindi tayo papayag. Gagawin natin ang lahat. Makuha lang ang pagkababae ni Ligaya. Pagsapit ng hating gabi ay itinuloy na nga ng dalawa ang plano. Nang masigurong tulog na ang lahat, dahan-dahan nilang pinasok ang tahanan ni Manang Using. Napangiti sila nang makita sa sala na tulog ang dalagang si Ligaya. Sa labis na gigil at pagkasabik, mabilis itong hinalikan ni Lando at Diego. Nang sisigaw na ito, agad nilang tinakpan ang bibig nito. Huwag ka nang sumigaw. Dalawa lang kami ng utol kong nasa harap mo. Sige, subukan mong gumawa ng kahit anong ingay. Papatayin namin ang amo mo, kasamang asawa at anak niya. Huwag mong masyadong takutin ang pagkain natin. Mamaya hindi niya maramdaman ang sarap. Dapat, gaya ng pangalan niya, kaligayaan ang manaig sa kanya. Sa labis na takot, mabilis na kinagat ni Ligaya ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Nang maalis yun, malakas na pagsigaw ang ginawa niya upang humingi ng tulong.
Napahinto lamang siya nang suntukin siya sa sikmura ni Lando. Dahil doon, nakaramdam siya ng panghihina at pagkahilo. Bago maipagpatuloy ng dalawa ang gagawin, bigla naman lumabas ng silid si Manang Using kasamang asawa at anak nito. Labis na pagkagimbal ang makikita sa kanila dahil sa ginagawa ng dalawang magkapatid. Kapag hindi kayo tumigil, ipapakulong namin kayo! Diego! Huwag nating hayaan makapagsumbong ang mga yan! Bilis! Patayin na natin sila! Yun nga ang ginawa ng magkapatid. Gamit ang kanya-kanyang patalim na daladala, mabilis nilang sinugod ang buong pamilya. Kitang-kita ni Ligaya kung paano hiwain ng mga yon ang liig ng tatlo. Kung paano sumirit ang sariwang dugo kasabay ang walang tigil na halakhak mula sa dalawang magkapatid na alam niyang wala na sa sarili. Nang bumagsak ang mga katawan ng tatlo, walang humpay naman yung pinagsasasaksak hanggang sa tuluyan na nga silang malagutan ng hininga. Sa takot at pagkagulat, gamit ang natitirang lakas ay tumalo ng bintana ang dalaga. Nakita siya ng dalawang magkapatid kaya naman mabilis siyang hinabol ng mga to. Naluluha naman siyang nagtatatakbo ng mabilis patungo sa masukal na kagubatan at hindi makapaniwalang namatay ang buong pamilya nang dahil sa kanya. Isang malakas na paghugot ng hininga ang ginawa ng dalaga. Hindi niya maiwasan na muling mapaluha ng maalalang naganap sa paglapastangan sa kanya ng dalawang lalaking yun. Hindi niya akalaing magiging biktima siya ng mga taong hayok na hayok sa laman. Konti na lang ay mararating na niya ang bahay nila ng kanyang lola Belen. Nakita niyang nagsasarado na ng bintana ang matanda. Nang matanaw siya nito ay agad siyang sinalubong. Labis ang naging pag-aalala nito nang makitang itsura ng kanyang pinakamamahal na apo. Ubot-hubad ito at halos hindi na makilala dahil sa dugo at mga sugat sa mukha. Hindi! Anong nangyari? Sinong gumawa sa iyo nito? Sino? Si Lando. Si Diego. Pagkarinig sa mga pangalang yun, ay nanggagalaiti sa galit ang matandang babae. Lumitaw ang malalaking ugat nito sa kanyang sintido at leeg. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. Nang tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang apo at muling bumagsak ito sa lupa. Alam na ng matanda na sa oras na yon ay hindi na niya maililigtas ang buhay ng kanyang apo. Ngunit sa kabila nun bago mamatay ang dalaga, ay nasambit pa nito ang salitang patawad sa kanyang lola. Magbabayad kayo! Sisirain ko ang buhay ninyo! Mga walang hiya kayo! Paghihiganti agad ang nais na gawin ng matanda. Hustisya para sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na apo. Gusto man kitang sisihin dahil sa pagsuway mo sa akin, hindi ko na magagawa. Dahil hindi na nito maibabalik ang buhay mo. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin ko na ang mga pangalang binigkas mo ay mawawala na rito sa mundo. Matitikman nilang bagsik na meron ako dahil sa ginawa nila sa'yo. Kinabukasan ng mailibing ang bangkay ni Ligaya, itinuloy na nga ng matanda ang gagawin. Sa madilim na sulok ng kanyang bahay ay nagtulos ito ng dalawang itim na kandila. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga engkantasyon o orasyong sinasambit ng matanda habang nasa kanyang tabi ang iba't ibang garapon na may lamang uod at insekto. Samantala nang mawala ang tama ng alak at droga sa katawan ng magkapatid, ay doon nila napagtanto ang kanilang nagawang pagkakamali. Agad-agad ay binaybay nila ng kanyang kuya Lando ang malawak na bukirin upang takasan ang krimen na kanilang ginawa. Nagpasya silang lisanin ng baryo at magpakalayo upang hindi sila mahanap at mapagbintangan sa mga nangyari. Tol,
Bakit tayo nagpadala sa alak at droga? Wala na tayong magagawa. Wala na, patay na, Diego. Kaya bilisin mo na ang paglalakad dyan. Kailangan natin makalayo kaagad dito. Natatakot ako. Ikaw, hindi ka ba natatakot sa ginawa natin? Baka makulong tayo dahil sa ginawa natin kiligaya. Ngayon ka pa matatakot? Kahit magsisi ka, huli na, Diego. Nakuha naman natin ang gusto natin, hindi ba? Natikman naman natin si Ligaya. Anong pinuputok ng butsi mo? Hindi ba gusto mo rin naman talaga to? Totoo naman. Gusto ko talaga si Ligaya. Pero hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Kailangan natin siyang patayin, Diego. Pwede ba? Tumigil ka na sa kakadaldal mo. At baka mamaya may makarinig pa sa atin. Hayaan mo na si Ligaya. Pinagpipiyesta na siya ng mga uhod sa gubat. Teka. Ang sakit ha. Ano yun? Aray! Ang sakit ng pantog ko. Parang ang init. Anong nangyayari sa atin? Ang sakit ng ano ko. Aray! Aray! Ang kaninang matitikas na lalaki ay bigla na lamang namamaluktot at napapahawak sa nananakit nilang mga pagmamayari. Mainit yon at mahapding-mahapde. Pakiramdam nila ay may gumagapang na bagay mula sa kanilang pantog palabas. Ramdam na ramdam nila ang malikot at pagkalikot ng kung anong bagay na yon sa loob ng kanilang mga suot na salawal. Nang hindi na matiis, ay hindi na nakapagpigil ang dalawa. Mabilis silang nag-alis ng salawal. At doon, napagmasdan nila ang paglabas ng kulay itim na likido sa dulong bahagi ng kanilang mga ari. Sabay silang napatingin at nakaramdam ng takot. Inisip nila na baka nagkaroon sila ng kung anong sakit dahil sa panggagahasa kay Ligaya. Magsasalita at maninisi na sana si Diego. Ngunit muli silang napasigaw na may kung anong mga buhay na mga bagay ang dahan-dahang lumalabas sa kanila mula roon, maliban sa itim na likido. Dahil doon, tuluyan silang namilipit sa sakit. Hindi ko na kaya! Ang sakit! Inakarma na yata tayo, tol! Sinisigil na tayo ni Ligaya! Tukmol! Paano gaganti ang patay? Ang sabihin mo, may sakit yung walang hiyang babae na yun. Nalinti ka na. Aray! Aray! Ano ba kasi ito lumalabas na to? Ang sakit! Ligaya, patawarin mo na ako. Patawarin mo na kami sa nagawa namin sa'yo. Malahimik ang hayop ka, tanga! Mula sa maselan nilang parte, ay napansin nila ang paglabas ng mga maliliit na uod. Ang kanilang puson ay nagiging kulay ubi na rin at tila lumulobo. Napapansin nilang sa ibabaw ng balat nito mula sa loob ay may humuhulmang hugis ng mga gumagapang na insekto. Dahil doon ay nagsisigaw ang dalawang binata. Nahirapan na rin silang huminga dahil sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Sumisigaw sila ng tulong subalit walang nakakarinig sa kanila dahil nasa gitna sila ng kabukiran. Muling bumuhos ang napakalakas na ulan. Walang pinagkaiba yun sa nangyaring pag-ulan nung isang gabi. Bumalik sa kanilang alaalang naging anyo ng dalaga. At sa bawat pagguhit ng kidlat sa langit ay para nilang nakikitang babaeng hubot-hubad at may basag at dugo ang mukha. Galit na nakatingin ito sa kanila. Ligaya, tama na! Kung ikaw man ang gumagawa nito sa amin, pakiusap! Patawarin mo na kami! Itigil mo na to! Baka mamatay kami! Ilang sandali pa, sunod na nanakit ang kanilang mga tiyan. Tila ba may kung anong bagay ang gumagalaw o kumakalikot doon. Maya-maya ay tuluyan na nga silang nagsuka ng itim na likido. Malapot yun at sobrang baho. Parang amoy ng nabubulok ng patay na hayop.
Makalipas pang ilang minuto, sabay silang napatingin sa harap ng makitang papalapit na matanda. Si Lola Belen. Kitang-kita sa mukha nito ang galit, bagsik, at hinagpis mula sa paghihigante dahil sa pagkamatay ng kanyang apo. Nang tuluyan nitong makalapit, ilang mga kataga ang kanyang binitawan. Sinamantala ninyo ang kahinaan ng apo kong si Ligaya. Sinamantala ninyo ang kabaitan na meron siya. Nang dahil sa tawag ng laman, mananakit kayo, manggagahasa at papatay ng inosenteng tao. Ibahin ninyo ako. Pumapatay ako ng mga makasalanan, lalo na ang mga nagkasala sa aking pamilya. Patawarin mo kami, pakiusap. Ang gusto lang sana namin ay matikman siya. Hindi ang patayin. Hindi namin sinasadya. Hindi namin alam ang ginagawa namin. Nakikiusap po ako. Alam kong hindi ito ang gusto ng apo niyong si Ligaya. Alam kong gaya niya. Mabuti po ang puso niyo. At Oo, mabait at mabuti ang puso ng apo ko. Pinalaki ko siya sa tama, sa paggalang at sa kabutihan. Pero nasaan na siya ngayon? Patay na! Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan kung kayo mismo ang dahilan kung bakit siya namatay? At pasensya na mga iho, hindi ako gaya ng apo kong si Ligaya. Kaya kong pumaslang ng mga katulad ninyo sa paraang hindi ninyo maiisip at inaasahan. Sa pagtalikod nga ng matanda ay siya namang panginginig ng dalawa. Lumabas sa mga balat nilang naglalakihan at maiitim na mga ugat. Kasabay nun ay ang pagsikip ng kanilang mga dibdib kaya naman labis silang nahirapan sa paghinga. Ilang sandali pa, lalong lumakas ang sigaw na nagmumula sa kanila nang unti-unting magkasugat ang kanilang mga ari. Tila nabubulok yon at nagkakaroon ng matataba, buhay at malalaking mga uod. Pilit nilang nilalabanan ng tila sumpang ipinasok sa kanilang mga katawan. Ngunit wala na silang naging laban. Nang mawala ang matanda sa kanilang paningin, doon ay tuluyan na nga nilang naramdaman ang kamatayan. Mula sa pananakit at paghihirap, ay tuluyan na nga silang nalagutan ng hininga. Ang malala pa nun, dumating ang mga kakaiba at napakaraming insekto, kung saan unti-unting inubos ang kanilang mga laman sa katawan. Simula ng araw na yon, ay hindi na nga muli pang nakita si Ligaya, Lando, Diego, Manang Using at ang pamilya nito sa kanilang lugar. Samantala si Lola Belen naman ay halos araw-araw bumibisita sa puntod ni Ligaya. Palagi itong nagdadala ng mga magagandang bulaklak para sa kanyang mahal na apo. Sa paraang yun ay para na rin niyang kasama ito. Nakakakwentuhan at isinasabay sa pagkain ng kanyang mga paboritong prutas at ulam. Namimiss na kita, apo. Sana talagang totoong kasama pa kita. Sana talagang buhay ka pa. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko kung nasan ka man ngayon. Alam kong masaya ka na. Dahil nakuha mo na ang hustisya. Naipaghiganti na kita sa mga gumahasa sa'yo. Ngayon sinusunog na ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno. Wakas. Tulong!